Guys, welcome in this channel. This reading is for Capricorn. Your energy at this time, Capricorn. The Hangman, Ace of Wands, stagnant ka, pero makapag-take ka na din ng action. No? Ma-break free ka from stagnancy. Agad-agad, kasi lumabas na din naman yung Ace of Wands kasunod ng The Hangman. Napastagnant ka. Ano ba yung napastagnant sa'yo? Let's see. Merong sinend sa'yo eh. Ano itong sinend sa'yo? Merong ginawa sa'yo, merong sinend sa'yo na continuous. Ano yan? Merong sinend sa'yo continuous. Distraction para ma-stagnant ka. Parang ma-destroy ka. Dinidestroy ka. Pero natanggal na eh. O nagkaroon na ng ending yung distraction ng sinend sa'yo. Pero stagnant ka pa ngayon. Soon ay hindi ka na ma-stagnant. You could able to take action or makapag-umpisa ka na masimulan mo yung mga gusto mong gawin, na walang nagpapastagnant sa'yo, na hindi ka na-stuck, hindi ka stagnant, na hindi ka parang nakatali o nakahang, ganun ba? Na you could able to do what you want to do in your life or kung ano man yung gusto mo i-pursue, like your goal. Ito yung mga nagpa-stagnant sa'yo, no? Merong, alam mo yung continuous yung ano niya, yung pag-grow ng pag-grow, yung yung sinesend niya sa'yo na pandi-destroy, yung ikaka-destroy mo. That's why na-stagnant ka, pero nahinto na nag-end na. And there is a new beginning in your life na you will start to become active and passionate and positive and excited. And nandun yung willingness mo to take action na wala na nagpapastagnant sa'yo. Yan. Na you are brave to take action to start something new. Yan. So ano pa? You will start doing things, doing your job, or kung ano man yung gagawin mo na ikaka-improve ng buhay mo. Ganun. So ano itong umpisa mo na to with the Ace of Wands very soon. Capricorn. Ace of Wands, Ace of Pentacles in reverse. More clarification with this Ace of Pentacles in reverse. Yung tanggalin mo yung sumpa sa'yo. This is sumpa kasi ano tong Ace of Wands in reverse? Ito Ace of Pentacles in reverse na to dito. Yun ang umpisan mo na matanggal yung sumpa sa'yo. So, ibig sabihin may nang-curse sa'yo. May nang-curse sa'yo para ma-stagnant ka. Yun ang yung mga sinend sa'yo na distraction, mga curses yun, kung ano mga spiritual attack o energetic attack. Mga ganun ba? No? Hindi natin nakikita. Yung hindi nakikita, yan. The Empress, yung iba dyan kahit wala ka namang ginagawa sa kanila, kahit pa nga nakatulong ka sa kanila, gusto ka nila i-destroy dahil lang sa siguro sinusulsulan sila ng mga evil spirit. Kagaya dun sa akin sa vlog na yung pinagbintangan ako na nangangampi daw ako sa mga demonyo, samantalang tinitirada ko nga at yung in-expose ko yung mga evil, ang mga ginagawa kademonyuhan. Tapos, nag-send daw siya ng distraction, ikaka-destroy ko daw kasi kinakampihan ko pa daw yung mga demonyo. Samantala, kabaliktaran yung kinakampihan ko nga yung mga biktima nga ng gumagawa ng mga demonic. Yung mga ginagawa ng mga kademonyuhan at mga gustong angkinin yun sa kanila, yun nga yung kinakampihan ko eh. Yun nga yung tinutulungan ko para malaman nila kung ano ba talaga yung mga nangyayari behind their back na hindi nila nakikita, na hidden, di ba? Then nagsisend siya ng kasi ayaw nila ma-expose sila yung mga gumagawa talaga ng mga kasamaan. O baka may nagsusulo sa kanyang mademonyo o devil na gawin yon. Basta may mga ganun kasing tao. Kahit gaano ka pa kabait. Ako hindi naman ako mabait talaga. Hindi talaga ako mabait. Kahit sino pa mabait. Pag may mga ganong tao na may mga demonyo sa katawan,
gumagawa ng mga mission galing kay Satanas. Target nga nila yung mga mission from God, yung mga taong sumusunod sa kalooban ng God, yung mga maka-Diyos. Yan, yung target nila kasi may mission sila galing sa the Devil's Kingdom. That's why ganoon sila. Ayan, the Empress. Dahil matanggal na sa iyong sumpa, mamuhay ka ng abundant, charming ka, nagbo-bloom, yung gano'n, and very attractive, and para na sa'yo ng lahat, a marriage material, o pwedeng ikasal ka, kung wala ka pa anak, magkaanak ka, kung hindi ka pa nabuntis, mabuntis ka, mga ganun ba, kung babae ka. Maging matiwasay ang buhay mo, peaceful, at you're on your own power na that's your real self, no? Hindi ikaw yung parang buntot, ikaw yung leader, ikaw yung head, parang ganun, na na you're in your own power, your real self, hindi ka yung fake na ikaw, hindi ka yung manipulated ng iba, na orchestrated ng ibang tao, or yung kung ano yung sinesent nila sa'yo, kasi pwede mo influensyahan kasi yung personality mo, mag-iba yung personality mo, yung identity mo, di ba? So, magiging magiging powerful, your true self, no? And hindi nakaka-intimidate, but powerful and charming, good-looking, attractive, charismatic, of course, may self-love, may self-worth. Nasa iyo ng lahat. Para bang nasa iyo na yung 4 queens. Combination of 4 queens. Yan. Yung Queen of Wands, Queen of Swords, yung lahat ng good qualities yan. Queen of Wands, Queen of Swords, Queen of Cups, Queen of Pentacles. Yan. Balance. So, poised also. You will be poised. Poised ka na. Poised, elegante. Ganyan. Sino ang person na darating sa'yo? Kasi gusto kanyang asawahin. Tingnan natin na. Meron. Capricorn. Queen of Cups. Ay, emotional itong pagdating sa'yo. Itong si Queen of Cups. Queen of Cups kasi emotional. Love ka nito. Mahalaga ka sa person na to, importante ka sa kanya, emotional attached sa'yo, ganon. Or maybe in love siya sa'yo, pagdating sa'yo, nag-emotional siya, alam mo na, attached ba, nag-care, affectionate. What's with the High Priestess and reverse energy, Queen of Cups dito? So nakapag-decide na to siya, no? Na nakakabuo na siya ng desisyon. Kung dati nagdalawang isip, hindi maka-make ng decision, hindi makapag-decide na kung i-let go niyo yung mga, alam niyo, spiritual, pwede spiritual attachment, spiritual na ginagawa niya. No? Kung mayroon man siyang ginagawa like panggayuma, kung mayroon man siyang mga ginagawang spiritual or any spiritual, like what? Anong spiritual? 8 of Pentacles in reverse. May tuloy-tuloy yung ginagawa niya pero tumigil na nga siya. No? Na nag-effort siya dun sa spiritual na ginagawa niya. Ano ba yung spiritual na ginagawa niya? Tumigil na siya. Ayan o, 5 of Swords. Yung alam niyo superior siya. Gusto niyo hadlangan, gusto niyo pigilan. Yung iba, like yung relationship ng iba, example like that. Yung relationship ng iba or yung happiness ng iba, yung union ng iba, gano'n. Yung goal ng iba, pwedeng ganun ha. Kung ano man to na, alam niyo superior siya, gusto niya mangontrol, gusto niya na under sa control niya yung iba. Kung sino man gusto niyang kontrolin, gusto niyang pigilan. Pwedeng destiny ng iba, gumagawa siya ng spiritual kasi gusto niya superior siya, gusto niya siya yung mataas, gusto niya siya yung lamang, gusto niya hadlangan yung iba, no, kung ano man yung ipupurso nilang goal o ambition o kung ano magpapasaya sa kanila like relationship, love life or
or pangarap ng iba, kung alin man dyan. Pero tumigil na siya. Yan, nakapag-desisyon siya, magtitigil na siya. Baka nakapanood ng tarot reading. So, tama ba? Nakapanood ba ng tarot reading? So, ito, si Queen of Cups na to nag-decide na tigil niya na yung o ihinto niya na yung paggawa ng spiritual. Baka nakapanood dito at hindi siya nakapanood dito. Baka sa iba, no, na pangaralan siya or nakarealize yun na mali yung ginagawa niya. Na bakit nga ba siya tumigil sa ginagawa niya spiritual? Yan si Queen of Cups na yan. Para hindi na siya mag-antay. Para wala nang delays. Saan? Sa union nyo. Let's see. Yes, para wala nang delays sa union ninyo. Para wala nang mga balakid, wala nang delays, wala nang nagpapadelay, wala nang blocks. Wala nang nagpapadelay sa inyong union. Kasi gusto niya din talaga ma-unite kayo. Yan, agad. Kasi gusto niya mawala na yung mga delays eh. Kaya nga, tama yun. Para mawala na yung mga delays. Kasi alam niyo kung ano yung nagpapadelay talaga ng mga, kung ano yung meant for you. Yung mga evil na gawain, lalo kung gumagawa ka niyan. Mga witchcraft ganyan. Kasi hindi naman porket gumagawa ka ng mission galing sa kadiliman ay gusto na nila masaya ka ng mga unclean spirits o mga demonyo na yan. Hangad nila na maging frustrated, mag-suffer at mahirapan, magdusa ang mga tao. No? Hindi yan sila kakampi kahit yung gumagawa pa ng mission galing sa kanila. No? Yan sila, gagamitin lang nila ang mga tao na yung tanggapin kung ano yung binibigay nilang mission. Yan. Gusto lang nilang linangin kasi ang hangad nila ay yung kaluluwa ng maraming tao na makuha nila, na maitapon, may parusahan doon ng God sa impyerno. Isa na yun sa paggawa ng witchcraft. Isa na yan sa sinasabi na ng God sa Bible na yung nagpa-practice ng witchcraft, di ba? Sabi niya. Yun, isa na yung sa itatapon niya sa impyerno. Pero, for me, pag nagbago ka, may pagkakataon ka pa talaga na syempre pag nagbago ka at sumunod ka sa kalooban ng God, para sa akin ay may chance pa, no, na hindi ka matapon sa impyerno. Yun lang. So, ayan. So, ano yung next na mangyari sa'yo? Upright ko yan. In reverse. Knight of Swords. Ito yung next na mangyari sa'yo. Also, the Knight of Swords in reverse here. Mawala na daw yung delay. Kung meron nagpapadelay, hindi na yung makakapag-take na action on this. Kung ano nila lang o tao could not able to take action or attack to send attacks or yung makagawa ng mga atake. Hindi na siya maging brave, hindi na siya maging, alam mo yung impatient ng mga atake, yung mga ganun ba no, na so driven ng mga atake na, alam mo yung parang immature na padalos-dalos, yung ganun, yung talagang aggressive na mag-take ng action, na gumawa ng light deceit para padilihin yung inyong union. Ganon. So, ano yung nais sabihin sa'yo ni, ano ba yung energy nitong person na darating sa'yo? Kasi gusto ko niya mapangasawa, yung tao na yan, ang energy niya. Judgment, naklaruhan na kasi yung judgment niya, kaya bago na to guys, no? Maaaring pinaklouded to ng mga, kung sino mo napaklouded kadalasan from the devil's kingdom, yun naman napapaklouded sa judgment ng tao, that's why. No? Kung ano pinagagawa. Yan o, at may mga pinagdadaanan kasi mga bawat tao eh. Ayan, hindi natin makontrol ang buhay minsan. Pero mas maganda na din talaga yung iwasan yung mga paggawa ng mga evil, kasalanan, at may pagkakataon pong magbago, di magbago. No? Kaya sana naman mahuli pa ang lahat. Yan, judgment. Klaro na yung judgment niya, the way siya mag-isip, the way siya mag-judge ba, the way
mag-calculate, the way mag-decide. Yan. Kaya nakapag-decide to ng tama. No? Tama yung desisyon niya. No? At that's why wala na yung delays sa inyong union. Sa nais yung mangyari sa inyo. Kasi gusto ko din niya talaga mapangasawa. No? Yun ang kanyang judgment. Klaro yung judgment niya. Yung isipan niya. The way siya mag-judge ng mga bagay-bagay na sitwasyon. Yan. Yan ang kanyang energy. Ano ba yung nais iparating sa'yo ni judgment na ito? This person wants a new beginning with you. Gusto niya ng new beginning. Maaaring may nakaraan sa inyong dalawa kasi in reverse ng tower dito, may nag-end sa inyong dalawa and this person wants to restart it. To start a new beginning. Again, anong new beginning? Na King of Cups and Reverse, na hindi na kayo mahina, hindi na kayo mamanipulate, hindi na kayo weak, hindi na kayo emotional. Alam niyo yung emotional na nadadala sa emosyon nyo, na nagkakamali kayo ng mga desisyon, na hindi na kayo basta natitinag, hindi na kayo nagigiba. Yan, maaaring nagiba yung relationship ninyo dati dahil sa nagpadala kayo sa emosyon, yun ang sa inyo, nag-destroy na kasi na-weaken yung emotion, na-weaken yung pundasyon niya no, dahil sa emosyon, no? Dahil sa emosyon. Yung pala kayo mina-manipulate na pala kayo, baka ganun ang nangyari, no? So ayan, ano ang kumbaga maging maging strong na yung emotion niyo na hindi na kayo magpadala sa emosyon, sa bugso ng emosyon o sa manipulation. Kasi water energy, no? Manipulation, yan. Mga deceit, yan. Mga scheme ng mga kaaway o mga scheme ng hidden enemies, yan. Well, ano yung nais yung mangyari after this na kung sakali makapag-umpisa kayo ng relationship, ito yung gusto niya, nais yung mangyari sa inyo. Yung maging masaya kayo together, na magkasama kayong dalawa, na positive yung isip niyo, positive ang buhay niyo, na optimistic kayo at masiyahin, full of happiness, no? Parang walang imposible. O gusto niyo mag-travel kayo together, voyage na impossible, na alam niyo, masaya kayo, limitless, walang harang, walang hadlang sa happiness ninyo, na you could able to make success together, na parang walang imposible. You could become successful kung ano may nais ninyong marating together, na there's collaboration sa inyo o pagkakaisa ng ganon, and yung bright yung yung future nyo, yung mangarap kayo na positive kayo, yung isipan ninyo, and positive yung future ninyo, na magandang kinabukasan ninyong dalawa. Yung ganon. Ma-enjoy niyo yung buhay na magkasama. So, yun ang gusto niya, no? Yun ang nais yung mangyari sa inyong dalawa, Capricorn, ng person mo. Let's see if this person is the one. Pwedeng the one siya kasi pahalang. Pwedeng the one siya. So, ayan, justice. More clarification with this. Upright kaya to. Clarify natin. Yes, that is the one. Yan na yung the one for you. Sabihin na lang natin the one, no? Hindi man, ewan ko lang kung divinely guided, pero the one for you, no? Yan. Ang alam ko kasi, hindi lahat ay merong tawag dito, yung sinet ng God na magsama. Napanood ko lang din sa video ng iba. Meron lang talagang mga pili na pagsamahin ng God because may mission sila, na may purpose hanggang sa kanila kung bakit sila pagsamahin. May gagawin sila together. Yung mga ganun ba, no? Na spiritual mission, like that, mga ganun.
Kaya yung iba, di ba, papalit-palit ng asawa. O ilan yung asawa nila. Kaya gano'n, no? Hindi lahat ay may yung sinet ang God na they will be together. Boy, iba kasi malaya naman sila eh. Kung sino ang gusto nila makasama, as long as komportable sila sa isa't isa at magkasundo sila, di ba? Gano'n. So, this is the one for you. Yan. Kung meron naman kasi may plano ang God, may purpose ang God sa isang tao na kahit wala namang kailangan na ma-unite sa kanya, no? Na kaya niya yung kahit mag-isa siya, kahit na I mean hindi kailangan niya ng ano ba, yung katandem katandem sa kanyang purpose in life, mga ganun. Kaya ng mga prophet, di ba? Sila lang din, hindi na makasala yung asawa nila. Yung mga justice. So, ito na nga yun, yung magkaroon ng balance sa inyo. This is the one na magkakaroon ng balance sa inyo. Or, pwedeng mapangasawa mo. Kasal kayo kasi justice eh. So, yan. Anong hinihiling sa'yo? Yung judgment na yan. Yung hindi ka gaano maging confident, goal-driven. Hindi ka gaanong mag-ayos. Yeah, gusto niya hindi ka gaano mag-ayos. Bakit? Natatakot siya magkagusto sa iyong marami. Char. Let's see. Hindi naman. Bakit ayaw niyang, baka gusto niya simple ka lang, no? Ang gusto niya kasi hindi ka gaano mag-ayos. Yung simple ka lang. Yun ang gusto niya. Yeah! Yun ang gusto niya, simple ka lang. May mga ganun talagang tao. Kahit ako gusto ko yung simple lang. Sa babae, hindi naman ibig sabihin nagkagusto ko sa babae. Gusto ko yung simple lang yung pero para bang elegant, no? Tingnan na ako may mga ganun kasing tao, hindi naman lahat, pero example na lang sa akin, gusto ko yung simple. Yung like plain na damit. Plain na damit na basta plain, kahit anong color. Mga ganun simple, tapos short lang, ganun, na simple lang. Simple, tapos neat, clean, ganun, malinis. Importante malinis, yung ganun. O kaya ay syempre yung naglilinis din ng katawan, no, 'di ba? Ganun. Para sa akin mas makaya-aya siyang tingnan kasi yung madaming decoration, madaming arte-arte, mas attractive para sa akin yung ganun. Yung babae or lalaki man, no? So yan. So siguro si person mo ganyan din siya, no? Capricorn na. Ang gusto niya ay actually madaming taong ganyan na gusto nila simple. Kahit magdamit, gusto nila simple. At hindi siya matakaw sa oras. Kasi yung mga madaming chichibrotche, madaming arte-arte ay sayang panahon nga naman. Tsaka mas parang neat tingnan pag simple. Para sa akin. Para lang sa akin na mas neat tingnan. So, ganun siguro yung yung bet ng person mo, yun ang gusto niya, no? At madaming tao talaga ang gusto ang simple, no? Yan. Isa na to sa person mo. Gusto niya yung simple ka lang. Hindi mo kailangan mag-ayos ng todo-todo. Hindi mo kailangan ang gusto niya hindi mo kailangan mag-ayos. Gusto niya kasi simple ka lang. Yan. Yan. So, yun ang pinaparating niya sa'yo, yun eh. Baka ka, talagang todo ayos ba? Kaya ganun. So, yung next na mga possible lang. Possible na mga mangyari sa inyo. Possible lang. Hindi pa ito nangyayari. So, mga possible lang. More clarification with this Ten of Pentacles in reverse here. Meron ditong family na alam mo yung gumagawa siya ng
na syempre deceit or scheme against sa inyo. So nag-end na yon, no? Mag-end na yon yung ginagawa nilang deceit. At hindi na sila makapag-cause ng chaos. Hindi na sila alam mo yung mapahirapan kayo o mabigyan kayo ng mga pwedeng sakit or yung parang pinapadaan kayo sa mahirap na sitwasyon. Yung parang pinapadusa kayo. Yung ganun ba? Mag-end na yan. And there is a new beginning na hindi na kayo mahirapan na magkaroon ng communication, na makausap nyo ng isa't isa, na you could able to send message sa isa't isa. Yan, kausap nyo ng isa't isa. Yan. So, ito na lamang for Capricorn, guys.